Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Meron talagang panahon na ang isang mabait na tao ay mapupuno na. Ito kung saan puno na ang salop, sabi ni Fernando Po, di ba? At kapag napuno na ang salop mo, ay mawawala na yung kabaitan mo at lalabas na yung pangil mo. Ngayon, ito yung matapang na sinabi ni PBBM sa mga komento ng China tungkol sa ating US Typhoon missiles na naka-install sa Siam na EDCA sites dito sa Pilipinas. Bakit nga kaya medyo takot ang China sa mga Typhoon missiles? Well, narito ang balita tungkol sa pakalma ni PBBM sa China. Atin panoorin. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigil na ang China sa pangaharas sa mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya maintindihan kung bakit may mga komento sa paggamit ng Pilipinas ng Typhoon kahit pa mas malakas na sandata ang China. Dagdag niya, handa siyang makipagkasundo sa China na ibabalik ang missile system kung hindi nagagambalain ng China ang ating mga tropa at mayangisdang Pilipino. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Yan, so yun yung matapang na sabi ni PBBM sa China kay Xi Jinping na stop claiming, stop. Pwede pala si Kibuloy dito, no? Kasi isang ganun lang ni Kibuloy. Stop! Ay, stop yan eh. Yun sa kanyang panaginip. Diba? Pero itong sitwasyon ngayon sa WPS ay masilan ito at kailangan ito ng matinding pasensya at matinding plano. Kaya ito, dahil sa hindi nakukuha ng diplomasiya ang China. Kahit sinong presidente ay hindi pinapakinggan yan ng China kasi tinatakot nga tayo nila kasi maliliit lang tingin nila sa atin. Kaya si PBBM ngayon ay nag-resort na sa ngipin to ngipin. Sinasabing an eye for an eye, tooth for a tooth, arm to the teeth. Yan, talagang kakagat na yan. Mangagat na ang isang asong ulol, di ba? Ay talagang kakagat ka dito sa mga inchik na ito. Kasi sumusobra na mapupuno talaga ang pasensya mo kaya hindi na makukuha sa diplomasiya, sabi ni PBBM. Ay ngipin sa ngipin na ito. Fight fire with fire, di ba? Kaya palakasan na, di ba? Sabi nga ni PBBM, bakit nga ba sila ang tindi ng kanilang mga missiles? Pero hindi tayo nag-comment na bawasan nila yung kanilang puwersa ng missiles. Pero sila, ang China, kahit Typhoon missiles lang yan, ay takot na kaagad sila. Ibig sabihin, yung mga dinidisplay ng China na mga ballistic missiles, yan ay mga piki at konti lang ang totoo dyan. Kaya takot sila sa Pilipinas kasi nandyan pa ang Taiwan na lahat nakaharap ang missile sa China. Kaya kung maragdagan ang puwersa ng Taiwan, ng Pilipinas, imagine Siam na EDCA sites ng US, lahat ng Typhoon missiles nakaumang si China rin, nakaharap. Kaya kung lulusob ang China, meron talagang masasawi sa kanila. Diba marami? Kasi Amerika ang ating kapartner Amerika. Ay ang tindi pa naman ng Amerika, diba? Inong inatake nga ang Pearl Harbor, diba? Ng Japan noong World War II. Ang Pearl Harbor inatake ng Japan. Oo nga, nabigla ang mga Amerikano pero nang mag-resback ito, mag-retaliate ay ubos ang mga Hapon. Di ba ganyang katindi ang Amerika? Kaya huwag tayong matakot, ilabas na natin ang mga pangil at handa na tayong kakagat. Teeth for the teeth. Yan na yung labanan, hindi na diplomasiya, hindi makukuha Kaya papakita natin na matapang tayo kahit nga si PBBM na hindi yan nagkipag-away pero ngayon ay lumalabas ng tapang niya. Okay, balik tayo dito kay ating ka-vlogger, paborito kong vlogger to. Sa iyong araw ating pakinggan. Claim
PBBM galit na sa China? Ubus na ba ang pasensya? Walang ibang bansang pwedeng magdikta sa Pilipinas kung paano i-deploy ang mga assets sa teritoryo nito. Matapos muling manawagan ang China sa Pilipinas na alisin na ang Typhoon missile launchers ng Amerika na nasa bansa. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang deployment ng mid-range capability missile system sa bansa ay magdudulot lamang ng tensyon at samaan ng loob sa rehiyon. Tinawag din ni Mao na mapanganib at irresponsable ang hakbang na ito ng Pilipinas. Ito parang walang pakiramdam tong si Wao Ming, no? Wao Ming ba yan o Buang Ming? Magkaroon daw ng kasamaan ng loob. Masama na nga ang loob natin eh. Dahil sobra-sobra na. Sila pala, akala nila hindi masama ang loob natin sa kanila. Kaya nga tayo nag-resort ng ganyang mga Typhoon missiles. Kung pwede lang, mga ballistic missiles na rin para talagang yuyuko yung China na yan. Idinahan-dahan lang ng Amerika Typhoon missiles muna. Kung magmatigas pa talagang China, siguradong ballistic missiles na ang dadalhin ng Amerika dito sa atin. At yung 9 IDCA sites ay magiging 15, diba? Plus sa Taiwan pa, sa Japan, South Korea, na mga base militar ng Amerika, lahat ng missiles na kaumang sa China. Kaya make no mistake kay Xi Jinping. Pag-isipan niya yan kasi siguradong pulbos siya. Oo nga, matamaan tayo, pero ang sukli naman sa kanila ay napakarami. Kaya yan ang dapat pag-isipan ng isang matalinong leader. Kung matalino itong si Xi Jinping, baka ang laman ng utak niyan ay noodles pa rin eh. Yung mga noodles nila na ang dami-daming nakakalaso na sangkap. Kaya nga ang India ay hindi na bumibili ng noodles at anumang pagkain na preserved galing sa China kasi ang hinahalo nila ay nakakalaso na eh. Oo nga, ang mga pagkain sa India ay napakarumi dahil inaapak-apakan bago ipipirito, di ba? Ang dumi-dumi pero walang lason, marumi lang. Ang sa China, malinis tingnan ang pagkain nila pero may lason. Oo, totoo yan. Yan ay binabalita na mayroon talagang mga toxic na chemicals ang mga preserved food galing sa China. Okay, balik tayo sa iyong araw. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop motor cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Alam mo bang may isang bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo basta-basta pwedeng kunin? Isang bagay na kapag inagaw mo, siguradong hindi papayag ang tunay na may-ari. Teritoryo. Pero ano ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Ang China walang takot, hindi sila nahihiya at walang tigil sa pag-aangkin. Matagal na tayo nagtitimpi. Matagal lang pinapalampas ng Pilipinas ang harassment sa ating mga mangingisda, ang pagbangga sa ating mga bangka, ang pagbabato ng water cannon, at ang nakakagulat na pagpaputok ng laser sa ating mga sundalo. Pero ngayon, nagbanta si PBBM, mukhang may ibang usapan na ito. Stop claiming our territory, stop harassing our fishermen, stop your aggressive and coercive behavior. Diretso, walang paligoy-ligoy, pero sapat ba ito para mapatigil ang China? O lalo lang ba nilang pag-iibayuhin ang kanilang panggigipit? Nitong nakaraan naglabas ng matinding pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang panayam sa Mactan Cebu International Airport. Isa lang ang hinihingi ng China, alisin ang Typhoon missile launchers na dinala ng Amerika sa Pilipinas. Pero bakit tila sila ang galit? Bakit tila sila ang agrabyado? Hindi naman natin tinatanong kung anong armas meron sila. Hindi natin sila sinisita kung anong depensa ang ginagamit nila. Oo nga, ngayon tanong natin, kung aalisin natin ang Typhoon missiles ng US, sila ba'y aatras? Sila ba hindi namang gugulo sa West Philippine Sea? Hindi yan mangyari. Kasi alam na natin ang mga ugali niyan. Parang mga ulupong yan, mga kubra na ahas nga eh, mga ahas yan. Mga ugaling ahas, 'di ba? Ang ahas, pagkakainin mo man sa palad mo, ay kakagatin ka pa rin.
Kaya nga ahas eh. Mga ugaling ahas yan. Ito ang magandang deal ni PBBM. Iuwi niya ang missile systems na kinakatakutan ng mga inchik. Kasi made in US eh. Alam nila na hindi papaltos to. Hindi papaltos ni isang missiles ng US. Iyang sa China kung 10 missiles. Paltos na doon ang 6, 4 na lang yung lilipad. At pagsabog nun ay baka yung 4, isa lang ang sasabog eh. Mga panis na yan eh, mga expired na yan ng mga rockets. Alam nyo naman made in China eh. Hanggang forma lang yan, hanggang itsura. Pero ang laman yan, wala. Noodles lang. Saka panakot na nakakalason ng mga sangkap. Diba? Baka yung pulbura nila sa rocket ay pulbura ng ng noodles eh, yung seasoning. Diba? Kaya sus, nako. Kung magkagira ay talagang yayari ako ng hindi lang 100. Marami ang yayariin ko sa Chinese na mga yan. Mga hinayupak na yan. Baka gawin ko silang itong target paper, di ba? Tulad noong nagpa-practice tayo ng shooting, ganyan ang gagawin ko dyan sa mga enchik kapag mangyari yung digmaan na yan. Okay, so ito, kahit nga tayo, magagalit talaga tayo dahil sobrang-sobra na eh. Tingnan mo naman yung water cannon, di ba? 2 barko, kinakanon yung 1 barko lang natin. Sira. At nagtitimpi lang tayo. Nandyan pa si Robin Padilla. Dapat yan na ilagay doon sa WPS yung si Robin, ipakain sa pating. Maka China eh. O kaya iuwi yung si Robin Padilla sa China. Doon ibigay sa Coast Guard ng China yan. Huwag nang ibalik dito. Siguro kung may digmaan, ang uniforme ni Robin Padilla ay sa PLA, no? Ano sa tingin nyo? Diba? Tama yata ako eh. Tsaka yung si Bato ay magsuot na rin yan ng PLA. Si Bongo, magsuot na rin yan. Si Digong, magsuot na rin yan. Yung si Inday Lustay, magsuot na rin yan. Ganyan, kasi mga maka-China eh. Mga makapili. Binintang Pilipinas. Okay, tapusin natin ang video. Pero sila, paulit-ulit ang demand, tanggalin natin ang missile system na idineploy ng Amerika Sunzon na tila ang China ay natatakot sa Pilipinas. Kung tutuusin, may kasagutan si PBBM dito. Napakasimple, napakalinaw. Tigilan nila ang ginagawa nila. Ibabalik ko lahat yan. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Kung hindi nila iyon inaangkin, wala tayong dahilan para mag-armas. Kung hindi nila ginugulo ang ating mga mangingisda, wala tayong dahilan para humingi ng depensa. Tama. Kasi kapag teritoryo na talaga ang inaangkin, isipin nyo, di ba yung mga lupain natin sa bundok na inaagaw ng ibang tao, di ba nagagalit tayo eh. Yun ay mga kapitbahay natin eh, pero inaagaw yung teritoryo natin, yung ating lote, pumapasok na sila. Magagalit talaga tayo. Magkaroon nga ng awa yan eh. Lalo na kung ating nasyon ang inaagaw, di ba? Napakalaki niyan eh. At hindi lang yan. Diyan kasi tayo kukuha ng mga resources sa susunod na panahon kapag wala talaga tayong kita. Yung mga isda dyan ay malaking yan. Sa WPS Plus, yung mga oil dyan na reserve. Malaking pera yan. Trilyon, di ba? Kaya nga yan ay reserve eh. Kapag napasa atin yan, hindi magiging pulubi ang Pilipinas. Kasi ipapamina natin yan sa Amerika eh, at saka sa Israel. May mga plano ang Israel at Amerika na miminahin yung WPS. Kaya ang China ay magipagpatayan talaga eh. Yun sa panaginip nila, magipagpatayan sila eh. Mga takot eh. Mid-range missile lang takot na. Kasi alam nila na sasabog talaga yun. Kasi made in USA. Eh
kung yung mga made in China sa mga kuitis nga lang ay hindi sumasabog eh. Ang binibenta ng mga made in China na firecrackers, mga pisot eh, mga supot. Kaya lalo na sa mga missiles, di ba? Kaya oras na para tatayo tayo. Ang history will be repeated. At hindi na Hapon ang kalaban natin ngayon, China na. At ang Hapon ay ating kapanalig, kaibigan. Ngayon, talaga bang natakot ang panghuli ito? Talaga bang natatakot ang China sa Pilipinas? Ang sagot ay oo. Kasi battle tested tayo. Kapag papasok sila sa Pilipinas, kahit kawayan lang yung armas natin, mga kawayan, di ba? Ay talagang malilitson sila. Lilitsonin natin sila. Kahit mga ano lang, itong sipat lang yung armas natin at mga bitag para sa baboy ramo, sa mga wild pig na mga bitags, mga litag, ay talagang malilitson yung mga inchik na yan. At ang gawin ko dyan ay pakain ko talaga yan sa mga pating eh. At saka gawin kong pataba sa lupa ang mga inchik na yan. Grabe, nakakaano talaga, diba? Kasi ang pinaglaban natin dyan sa WPS, future of our next generation. Pwedeng sa mga apo natin, pwedeng sa mga anak, pero sa ating panahon siguro hindi pa natin matatamasa kung anong makukuha dyan sa WPS. Okay, merong prediksyon na trilyones na mga bariles ng langis ang makukuha na kasing dami ng nakukuha ng Saudi Arabia. Kaya mayaman tayo in the future kung hindi natin yan ibibigay sa China. At dahil kay Digong ay naibigay nga eh, kaya inaagaw natin muli kasi binigay ni Digong sa China. Okay, ang rason dito kung bakit takot ang China, dahil nandyan na kasi ang Taiwan. Kapag aatakihin niya ang Taiwan, kanyang kukunin, siyempre kakampi tayo sa Taiwan. At ang Japan ay kakampi din, tsaka South Korea. Ayan, wala pa yung Amerika, wala pa yung Australia. Nadagdagan kasi ang kalaban ng China, kaya ayaw nila ng Pilipinas ay mayroong capabilities na magipag-gira. Kasi dadami ang kontra nila eh. Dadami, kaya siguradong matatalo sila. Ngayon ang game plan ng China ay takutan na lang. Takutan, gumagawa sila ng malalaking barko para tatakutin tayo. Malalaking coast guard, diba? Malalaking battleships para takutin tayo. Ganyan yung scaring tactics nila ngayon, fear-mongering. Kanilang taktika, tinatawag na wolf fighting tactics, yung nanggugulat lang. Alright, so paki-comment na lang inyong mga comment, mga kabayan, sa ating comment section. Mas masyadong mahaba ng ating komento. Ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. God bless the Philippines.